Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dogwifhat ngayon pong November 14 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito ay ang daily chart time frame nitong si Dogwifhat at katulad din po ng ibang mga meme coins ay nakaranas siya ng matinding pag-angat sa presyo. Ayan, at hanggang sa kasalukuyan ay bumubuo pa rin po ito ng isang bullish candlestick. Kaya ayan, lalong-lalo na yung kanyang performance kahapon o yung kanyang binuong bullish candlestick ang laki. At na-hit po niya lahat yung mga resistances natin dito. Kaya kailangan po natin mag-plot ng panibagong mga resistances natin dito gamit ang Fibonacci indicator. At papakita ko po yan mamaya. Maliban rito ay nabasag na rin yung pattern natin dito. Isang ascending channel pattern po yan at nabasag po niya yung kanyang upper portion dito. Kaya nagdudulot na rin po yan ng isang bullish breakout. Kaya todo talaga ang pag-angat ng presyo nitong si Dogwifhat. Yung huling projection ko po rito ay nito pang nakalipas na October 31. Kaya update po natin yan. Ngayon ay ayan, update po natin muna yung mga nabasag na mga resistances natin dito. Color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green ay nagsisilbing mga resistances. Lahat naman po ng mga kulay red ay nagsisilbing mga support. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam kung pag sinabi po nating support, ay mga harang po ito sa ibaba ng market price ni Dogwifhat. Ito po yung pumipigil sa pagbagsak ng presyo nito. Ibig sabihin kung pag lumalapit po or napupunta po rito yung presyo ni Dogwifhat ay maraming handa na bumili dito. At yung kabaliktaran naman ay yung mga resistance. Sa tuwing umaangat po ang market price ni Dogwifhat at bumabangga siya sa mga resistances natin dito, marami pong mga sellers ang handang magbenta rito. Kaya ayan, sa kasalukuyan ay binabasag po ngayon ni Dogwifhat yung minor resistance natin dito sa 4.213. Pero pag nabasag po ito ay ayan, tuloy po ulit siya rito sa sunod na minor resistance natin dito sa 4.653. Ayan, sa ating trades ay ayan, triggered po lahat ng ating mga sell pending orders dito. Ayan, triggered po ito noong November 10. At ito naman ay na-trigger naman noong November 11. At saka ito ay noong November 13 kahapon. At yung panghuling sell pending order natin ay na-trigger na rin kahapon. Yan, dulot ng napakalaking bullish candlestick na yan. Yan, yung pattern natin dito ay mukhang hindi na po natin magagamit ito. Ayan. Pero ito yung upper portion ay nagsisilbing trend line po ito. Kaya malamang ay baka magagamit pa natin yan. Ayan. Ngayon ay para po sa ating Fibonacci indicator or pagplot ng panibagong resistance natin dito. Ay ayan, kailangan po natin magplot dito sa ating weekly chart time frame. Ayan, lalagay po natin dito. Ayan. Ngayon ay set up natin yung mga panibagong resistances natin dyan. At ayan. Dito naman sa sunod, sa 1.618 ng Fib. Ayan po yung sunod. Ayan, at saka 2.618 ng Fib. Ayan, okay na siguro yan. Tatlo. Tapos balik po tayo sa daily chart time frame. Ngayon ay adjust po natin yung ating resistance na 4.653. Gawin na po natin dito. Lagay na po natin dito sa 4.856 kasi halos malapit na po. Tapos yan, lagyan na rin natin ng price level ito. Yung sunod na major resistance natin. At saka magse-set up po tayo rito ng isang sell pending order. Ayan, dito po yan. At saka dito na rin yung sunod. Lagay na rin tayo dyan ng isa pang sell pending order dito na po sa ayan, nasa 10 or 11 na yan. Ayan. 10.9. Maglagay po tayo rito ng isang sell pending order. Kaya ayan po. Sa ating buy pending order naman ay ayan, bawas-bawasan po natin yung ating
Ayan, yung ating yan, lipat lang natin. Lipat lang po pala natin. Yan, lagay natin yung isang buy pending order natin dito sa 3.816 812. Yan, dito naman sa 3.192 at saka 2.502. Yan, bawasan natin yan. Bawasan na rin natin yung mga price levels natin para hindi po gaanong magulo. Kaya yan na po yung panibagong mga setup natin dito kay Dog with Hot. Ngayon ay yung aking predictions po dito ay ayan, posible pong mauwi muna sa pagko-consolidate itong si Dog with Hot dito. Ayan, maaaring mag-consolidate muna siya kung di po niya kayaning basagin yung minor resistance natin dito. Ayan, yung ating minor resistance natin dito. Pero sa tingin ko ay mababasag at mababasag po niya ito. Mataas po ang chances na mabasag niya ito kasi kung pagtitignan natin yung dalawang indicators natin, yung ating QQE mode indicator dito ay nag-uumpisa pa lamang po yung kanyang bullish momentum o yung kanyang bullish pressure. Yan, ilan lamang ba ito? 5 bullish na QQE bars pa lamang po tayo rito. Kaya ibig sabihin ay meron pa siyang sapat na pwersa para itulak ang market price ni Dog with Hot pataas. At ganun din yung ating QQE, yung ating Hall Sweet indicator dito sa ibaba. Maiksi pa lamang po yung sukat nito. Kaya ibig sabihin ay may kakayahan pa itong si Dog with Hot na magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. At syempre, magagawa po niyang magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo kung magagawa niyang basagin yung minor resistance natin. Ayan, nakita po natin na paurong ulit ngayon yung market price nitong si Dog with Hot. Ayan, napaurong. Ayan, at napupunta po siya dito sa ilalim ng ating minor resistance dito. Ibig pong sabihin ay may nagaganap pong matinding bakbakan dito ang mga sellers at saka buyers. Ayan, dito sa 4.213 ay marami pong handang magbenta rito. Ayan, tapos marami na rin bumibili. Kaya nagkakaroon po ng bakbakan dyan, ng bentahan at saka bilihan. At pero sa bandang huli ay malalaman po natin kung ano ang magiging resulta nito. Kapag nabasag po yan, ayan, at napunta yung market price ni Dog with Hot sa ibabaw ng resistance natin dito, ibig sabihin ay nanalo yung mga buyers. Pero pag nagsara yung presyo sa ilalim ng minor resistance natin dito ay ibig sabihin nanalo yung mga sellers. Ayan, kung nagkaroon po ng rejection yan ay mas mataas ang posibilidad na mukhang makakaranas po muna ng consolidation itong si Dog with Hot dito sa ilalim ng minor resistance natin na ito. Pero pag nabasag ay mataas po ang chances na tuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. At mukhang aakyatin niya ang presyong 4.856 at sa pagkakataong ito ay siguro ay baka solid po niyang babanggain ito para subukang basagin or tagusin. Ayan. At syempre, nandyan na rin po yung chances na posibleng bumagsak itong si Dog with Hot. Ayan, may chances po siya na makaranas ng pagbagsak. Ayan, wag pa rin po tayong pakakasiguro na kung nakikita natin dito sa mga indicators natin ay bullish na bullish ang signal, wag pa rin po tayong makakasiguro na hindi siya babagsak. May chances pa rin po na siya ay makaranas ng pagbagsak, lalong-lalo na para sa isang correction or retracement. Ayan, pwede po siyang dito magkaroon ng retracement, pero pag nabasag po yan ay maaring dito po siya magkaroon ng retracement, or kung pag hindi po rito ay dito sa ating trend resistance na ito. Kaya ayan, palitan na lang natin ng kulay ito or ayan, replat na lamang po natin. Ayan, gamitin po natin yung ayan, yung extended ray. At gawin natin kulay green. Ayan po. Support po pala ito. Kulay red.
Kaya ayan, pwede kung siya ay babagsak ay pwedeng dito po siya makakaroon ng correction. Ayan, or dito or sa ating trend support dito. Ayan. Kaya yan po yung aking update sa aking mga trade setup at saka mga projections dito kay Dog with Hot. Yan, kung pag mababasag po niya itong 4.856 ay papasok na po siya sa discovery phase. Yan, discovery phase. Kasi yung naging basehan po natin dito sa mga resistances natin dito sa itaas ng 4.856 ay yung Fibonacci. Hindi pa nararating ni Dog with Hot yung presyo na ito, kaya discovery phase na po ito. Kaya ayan, isa na rin pong nagpapakita ng magandang performance ngayon itong si Dog with Hot. Sa base naman po sa ating balita ay ayan, hindi ko pa nakukontent pero kukontent ko po ito mamaya. Ay meron po kasing linilabas na announcement ang Coinbase kung saan ay meron daw po silang plano na ilista itong si Dog with Hot. Kaya po siya malamang ay nakakaranas ng ganito katindi na performance sa ngayon. Kaya yan, content ko na lamang po mamaya, kaya abangan na lamang po ninyo. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.